Sabi ng mga dating reviewees, marami daw lumabas sa licensure about this. In this episode, we will talk about 6 topics, which are the plant growth regulators, namely auxin, gibberellic acid, cytokinin, ethylene, abscisic acid, and other PGRs. And for your practice questions, you can now number your papers from 1 to 10. If you are new in this channel, I am Josh from Yabong Pilipinas, and the mission of Yabong Pilipinas is to democratize access to agricultural education. Ang ibig sabihin lang nun, mas gagawin naming mas simple, mas gagawin kong mas simple yung pag-discuss ko ng mga topics sa licensure. Kasi, ayun, the licensure review must also be filled with understanding rather than just memorization. So, ayun yung mission ng Yabong Pilipinas. Anyway, let us start the video. So ano nga ba yung mga plant growth regulators? So plant hormones or phytohormones, also known as plant growth regulators, are organic compounds that influence plant growth and development. Ibig sabihin lang nun, mula sa germination, papunta sa paglaki ng mga halaman, mayroon tayong mga plant growth regulators, kumbaga signals na na-activate kapag nasa isang stage na yung ating halaman. Example, kapag nag-ripen na yung ating halaman, meron diyang isang hormone na na-activate. Kapag kailangan muna na huwag maging, anong tawag dito, huwag tumubo yung mga buto, meron ding hormone na na-activate doon, and so on and so forth. So malalaman natin yung mga yan as we move forward. So ito, yung mga natural or synthetic na hormones ng halaman na nagkokontrol ng paglaki at pagdevelop nito. So, 'di ba sa animal science meron tayong mga uh, different hormones din, like for example, the growth hormone, in insulin, adrenaline, yung mga ganun na mga hormones. So parang meron din ganun yung ating mga plants. Ayan. So ang kanilang mga goals is ito, pabilisin ang tubo ng halaman, pahabain ang cells, pasiglahin ang pamumulaklak or mas maraming blooms, mas maraming flowers, palakasin laban sa stress gaya ng tagtuyot or drought or sobrang lamig or cold temperature. So, yung ating mga PGRs, pwede siyang i-apply sa roots. Mamaya malalaman natin ano ba yung karaniwang ina-apply sa roots, ano yung karaniwang ina-apply sa stem para mag-roots, yung mga ganyan. Sa dahon, ayan, meron din mga pwedeng i-spray sa leaves, pwede rin sa flowers or sa fruits mismo. So, depende sa goal ng ating farmer. So the purpose is para mas mabilis mamunga, mas matibay sa diseases, and mas maraming harvest. Okay, so here's number 1. The transformation of a leucoplast to a chloroplast is best observed in A. Senescence of a green leaf, B. Abscission of a leaf, C. Ripening of a fruit, D. Greening of a potato tuber. So if you want to answer this question, you can pause this video and answer it kung kailangan nyo pa ng time na mag-isip. So the answer here is letter D, greening of a potato tuber. Ngayon, paano natin malalaman yan kahit hindi natin alam yung mga specific na yan? Kasi here's the difference between memorization and knowing concepts and understanding concepts. Kasi for example, kapag ikaw nag-memorize ka lang ng mga plastids, hala, okay, chloroplast ganito, leucoplast ganito, carotenoids ganito. Kapag minamemorize mo lang siya, mahihirapan ka talagang sagutin. So now, let's do understanding. Okay, ano ba yung mga clues dito? Ano yung pinakaalam natin from this sentence na term? And I hope na ang pinakaalam yung term is yung chloroplast. Yung chloroplast, if you will go back sa ating lecture on photosynthesis, chloroplast, ang ano nun ay greening. 'Di ba? So siya yung rason kung bakit kulay green yung ating mga dahon. So ngayon,
sabi niya dito, transformation of a leucoplast to a chloroplast. So, ibig sabihin, mula sa leucoplast, naging chloroplast. So, ang end point ay chloroplast. Kaya, kailangan, ang pipiliin natin dito ay kung ano sa mga situations na to, ang pagkatapos ay kulay green. So, let's say for example, now letter A, senescence of a green leaf. Ang senescence, ang meaning niyan is tumatanda ang dahon. Kahit naman ako nakitang green leaf dyan, pero ang sabi, tumatanda yung dahon. So, ibig sabihin, mula sa green, nagiging something else siya, nagiging yellow or nagiging brown. Yung mga ganon. So, X na agad yung letter A. Letter B naman, abscission of a leaf. Kapag sinabi nating abscission, napuputol yung dahon. So if you will go back to our topic on vegetative morphology, meron na ako doon diniscuss yung petiole, siya yung handle ng dahon. So kapag natanggal yung petiole, nagkaroon ng abscission zone doon, mahuhulog yung dahon. So same through with fruits. Kaya 'di ba may mga fruits na kusang nahuhulog. Ayan. Kaya sila kusang nahuhulog kasi nagkakaroon ng abscission zone, humihina yung parang tangkay niya doon, tapos nahuhulog na siya. So, X ulit yon kasi hindi yung transformation to a chloroplast, hindi kulay green yung endpoint niya. Yung letter C naman, ripening of a fruit, alam naman natin na kapag nag-ripen ng isang fruit, for example, tomato, banana, mango, from kulay green, nagiging ibang kulay siya. In the case of banana and also mango, nagiging yellow. Sa tomato naman, nagiging reddish or orange. Ayun. So, X na agad yon. So, ang answer natin dito is greening of a potato tuber. So, now, if you will look at the definitions of these, yung leucoplast kasi, isa siyang uri ng plastid na walang kulay. So, ayun. These are used for storage. Kaya siya walang kulay. Then, ang chloroplast naman is the green pigment and berdeng bahagi ng cell na merong chlorophyll. So, if we will go back to photosynthesis again, nandoon yung chloroplast. Nasa loob siya ng yung chloroplast, meron siyang chlorophyll. Tapos, andoon yung ating mga photosystems. Ganyan. So, at gumagawa ng pagkain. Ayun. Number 2, when a potato tuber is exposed to sunlight, it turns into green. This greening is due to the formation of A, tomatin, B, solanum, C, solanin, D, capsaicin. So the answer for this one is letter C, solanin. So dito naman, we can practice the method of elimination. So unang-una sa lahat, ano yung halaman? Potato. So dahil potato siya, of course, X na yung tomatin kasi siguro ano yan, related yan sa tomato. Yung capsaicin naman, related yan sa sili. So if you remember, or if you know, yung capsaicin, siya yung reason, siya yung chemical kung bakit maanghang yung ating sili. So capsaicin. From also yung ating scientific name ng sili, capsicum. Ayan. By Anne Curtis. I mean, joke lang. Ayun, so capsaicin ay yung chemical. So, ngayon, ang choice na lang natin ay solanum or solanin. So, solanum, saan natin siya karaniwan niririnig? It is the genus of potato. So, pwede siyang ma-cancel doon. So, solanum, Solanum tuberosum, ayun yung scientific name ng potato. Solanum melongena, Solanum lycopersicum, so eggplant, yung melongena. Then, lycopersicum ay yung tomato. So, dahil genus yan, pwede natin siya i-cancel. Then, ang magiging sagot na natin ay solanin. So, kahit hindi mo alam kung ano yung solanin, kung ano itong mga to, we can do context clues to solve it. To answer it. Number 3, the growth response of a plant to touch, such as the coiling of tendrils in cucurbits, is termed a thigmotropism,
B. Thigmomorphogenesis. C. Seismonasty. D. Thermotropism. Okay, so here, dito papasok yung knowledge natin on tropism. So the answer here is thigmotropism. So ang seismonicity and thermotropism, kapag touch, tatandaan nyo lang na thigmo. Ayan, so thigmotropism. So ang pwede nating sagutan dyan is either A or B. Kapag sinabi kasi nating morphogenesis, I don't think there is such term as that. Kapag sinabi nating morphogenesis, pagsisimula ng pagsisimula ng morphological structure. Kaya Genesis, saan parati naririnig yung Genesis sa Bible? Ayan, Genesis, start. Siya yung first book of the Bible. So start. Ayun din karaniwan talaga yung meaning ng word na Genesis. So morpho, structure. So pagsisimula ng isang structure. So ang may term is morphogenesis, pero I don't think merong thigmomorphogenesis. So the answer here is thigmotropism. Ngayon tignan natin yung other types of tropisms. So yung mga tropisms natin, ito yung directional growth responses of plants to environmental stimuli. Ang ibig sabihin lang nun ay saan pumupunta yung mga parts ng halaman in response to an external factor. So ito yung ilan sa mga external factor. Example, chemicals. Growth toward or away from chemicals. Ang tawag doon ay chemotropism. So example, yung pollen tube grows towards the ovule. Ayun, so papunta doon yung pollen natin. So yung ating dito, yung growth ay papunta. So merong something na chemical sa ovule kaya siya chemotropism. The next one is temperature naman. So thermotropism. So example, yung mga bulbs natin na nagsasprout lang in a certain temperature. So meron tayong mga plants na kaya mag-survive sa cold or sa hot, ganyan. So that can be termed as thermotropism. So next is heliotropism. Helio naman ay sunlight. Example na ito ay yung sunflower. Yung sunflower umiikot, pupunta sa direction ng ating araw. Next, phototropism. So photo, it means light, kaya photosynthesis. Diba? Photography. Ayun yung mga term na may photo. Ang meaning photo, light. Ayan. So growth towards or away from light. For example, yung dahon mas malapit sa araw, ganyan. Next, stimulus or external factor ay gravity. So gravitropism naman, example nito, yung roots pababa. Ayan, yung shoots ay papataas. So gravitropism. Next is touch. Ito na yung thigmotropism. Example, yung tendrils na umiikot sa trellis. Another is yung makahiya. Kapag hinawakan mo yung makahiya, magsasara siya. So those are examples of thigmotropism. And water naman, hydrotropism. So hydro, water. Ayun. So growth towards water sources. So yung roots na lumalapit sa basa na lupa. O kaya yung mga pupunta sa mga walls, di ba usually may mga halaman na nagko-crawl tas lumalapad yung mga roots nila. It's because they are searching for water. Okay. Number 4. The characteristic response of roots and shoots aligning themselves with the direction of gravity is called A. Negative tropism, B. Agravitropic, C. Digravitropic, or D. Orthogravitropic. So the answer here is letter D, orthogravitropic. Ayun. So yung kanina pala, hindi ko pa siya na-edit pala. Pero ito, i-explain ko lang. Yung digravitropic, walang term na ganyan. So pinilitan ko yan dati ng positive tropism para contrasting or medyo nakakalito sa negative tropism. Pero ang answer dito is orthogravitropic. So ganito lang yan. Kapag sinabing negative tropism, movement away from the stimulus. For example, yung shoots,
lumalayo siya sa gravity. Di ba ang pull ng gravity ay papababa? Dahil yung shoots natin ay umaakyat, yung mga halaman natin papaakyat, their movement is away from the stimulus. Ang stimulus natin ay yung gravity, hindi hila dapat pababa, pero kapag siya ay papataas, kumbaga nilalabanan niya yung gravity kasi papataas siya, so that's negative tropism. Now, let's go to agravitropic naman. Kapag agravitropic, no response. So dito papasok yung knowledge nyo on prefixes. So sa prefixes natin, meron tayong tinatawag doon na a. Ayan. So yung a natin, most of the time, abiotic. O, di ba? Abiotic, walang buhay. So abiotic factors, abiotic, ano pa ba? Anaerobic. So doon naman So anaerobic, walang oxygen. Ayun. Wala na akong maisip na iba. So ang agravitrophic, pwede mong sabihin na, okay, agravitrophic siya. So walang gravity or walang response sa gravity. Next is positive tropism. So ang positive tropism naman, contrary to negative tropism, ang positive ay papunta sa stimulus. So example, yung sunlight, yung sunflower sumusunod sa araw. So it's a positive tropism kasi sumusunod siya sa araw. And yung sagot doon sa question, kapag ang growth ay aligned with the direction of the gravity and either up or down, ang tawag doon ay orthogravitropic. Ayun. So ortho. San ba, ano pa yung ortho? For example, sa entomology, Orthoptera, ayun, di ba meron tayong Orthoptera? Kaya siya Orthoptera is that ang kanilang wings ay straight. Ayun. So ang example ay grasshopper. So Orthoptera, straight yung kanilang wings. Tera, ang meaning nun ay wings. So ortho, tera, straight wings. So ang ortho, aligned with the direction of gravity. Straight, aligned. Ayun. So ayun yung mga ilang prefixes na pwede nyong aralin or tandaan. Okay, number 5. Phototropism. Ayun. So medyo intro pa lang yon. So ngayon punta na tayo sa mga 5 phytohormones. Phototropism, a plant's growth response toward a light source, discuss natin kanina, is primarily influenced by which plant hormone? A. Gibberellins, B. Kinetin, C. Indole acetic acid, or D. Abscisic acid. So ang answer dito ay letter, ay wala pa pala. So mamaya, after ng discussion, i-ano natin. So you can pause the video doon, tapos anuhin nyo, i-jot down nyo lang yung inyong mga sagot. Number 6, dormancy in plants is mainly regulated by which plant hormone? Dormancy, A. Abscisic acid, B. Cytokinins, C. Auxins, or D. Gibberellins. Number 7, what is the primary role of ethylene in plant development? A. Promotes seed germination. B. Delays fruit ripening. C. Stimulates fruit ripening and leaf abscission. Or D. Inhibits cell division. Number 8, seed germination and organ enlargement are physiological effects of A. Cytokinins, B. Abscisic acid, C. Auxins, or D. Gibberellins. Number 9, senescence is an energy-requiring process brought about by metabolic changes. One of these is the destruction of the pigment A. Carotenoid, B. Anthocyanin, C. Xanthophyll, or D. Chlorophyll. And last for this video, which of the following best describes the primary role of cytokinin in plants? A. Promotes root elongation. B. Stimulates leaf drop. C. Delays leaf senescence and promotes cell division. Or D. Initiates seed dormancy. Okay, now let's answer all of those questions.
beginning with auxin. So part 1 natin ay auxin. So ang auxins natin, they regulate cell elongation. So this presentation pala, ginawa ko na siyang color-coded para mas madali nyo matandaan. Every plant hormone ay may specific color ako na ginamit doon. So in this case, auxin, kulay green. So it regulates cell elongation. Siya rin yung nagre-regulate ng apical dominance, root initiation, entropic responses like phototropism and gravitropism. Ngayon, the way that I discuss phytohormones, ay nagkukwento ako ng mga different experiences namin sa laboratory when I was taking my master's and also during my undergraduate degree sa UPLB. So let's start with auxin. When I was in third year, meron kami experimento parang kailangan ng maraming plants. So nung third year ako, pandemic yon. So ang nangyari, ang pinakamadaling itanim ay basil. So ang ginagawa ko, sige, tanim ako ng basil, blah, blah, blah. Tapos, for example, after 1 month, sobrang laki na ng mga basil. So sabi ko, bakit kaya wala masyadong branches yung basil? Like, puro sila papataas lang. So, ganun-ganun lang. Lumalaki lang sila. Hindi sila nagba-branch na papaganon. So, yun pala, ang tawag pala doon ay apical dominance. So, ang nangyayari is that yung IAA dyan, ayun yung auxin, yung sugar levels naman is, syempre sugar, saan yan galing? Sa photosynthesis. Sabi natin sa photosynthesis, ang sugar ay, ba't ko tinuturo? Dito pala. Ang sugar ay pinuproduce sa leaves. Tama or mali? Wow. So ayun, tama. Nasa leaves siya pinoproduce through the process of photosynthesis. Kaya ang photosynthesis natin ay food making process. Yung food na yun ay sugar. So yung sugar, pinoproduce dyan, then pupunta siya sa kung saan part ng halaman. So pwede siyang pumunta sa taas, pwede na siyang pumunta sa baba, papunta sa mga roots, etc. Yan, through the phloem. Naaalala sa vegetative morphology, yung phloem natin, doon dumadaan ang food. Ang water naman ay sa xylem. Ayan. So, kapag pupunta siya sa taas, nagkakaroon ng apical dominance. Ngayon, paano siya i-break? So, in breaking apical dominance, ang ginagawa natin is kinakat natin yung yung tip ng isang halaman. So, tinry ko siyang gawin kasi noong third year kami, sakto, kumukuha ako ng subject na to, which is plant growth. Ang ginawa ko, yung mga basil ko, nag-harvest ako sa taas lang. So, kinot ko yung taas, tapos ginawa kong pesto sauce. Kaya noong 2021, ang handa namin nung Pasko ay pesto, kasi gumawa ko ng pesto sauce. So, kinot ko siya. Tapos, na-observe ko after ilang araw lang or 1 week siguro, 1 week or 2 weeks, tumutubo na yung kanyang yung kanyang buds na nasa gilid. So ang tawag dito sa buds na to, if naaalala nyo pa from vegetative morphology na lecture, ililink ko yan dito, ay axillary buds. So yun nasa gilid. So kapag tinanggal mo yon, kapag tinanggal mo to, tutubo siya. So auxins, sila yung responsible dyan. Ayan. Kaya kung nakita nyo dito na naging low levels na yung auxin. Dito, pati yung sugar, umuunti-unti na rin sila. So this was an infographic that I created when I was in third year, adapted from Mason et al. In 2014. Okay, another role pa ng auxin is root initiation. Hindi. Nung fourth year naman ako, meron kaming subject which is annual crop production. So, annual crop production. Tapos, meron kaming isang, annual ba yun or perennial? Perennial yata. Meron kaming isang activity na kailangan naming mag-stem cutting ng shrub. So, sa case ko, ang ginamit ko nung time na yun ay bougainvillea at saka santan. Tapos, pinatry sa amin yung different concentrations ng auxin. Tapos in my setup, ang tinubuan lang ng roots na mas mabilis after, I think 4 weeks lang yun. After 4 weeks, tinubuan lang ng roots ay yung mayroong concentration ng
auxin. So it demonstrates yung effect ng auxin na pang root initiation. So ano lang yun, ang parang ginawa ko lang, kinot ko lang yung, for example, santan, tas dinip ko lang sa rooting hormone. Meron akong ginamit na, anong tawag doon? Liquid. Meron din akong ginamit na powder. So dinip ko, yung isa binabad ko, then after some time, nagkaroon sila ng roots. Ayan. And yun, nasa question kanina, auxins din yung reason kung bakit sumusunod yung mga halaman natin sa light or even sa gravity. So yung papataas, kaya siya apical dominance, gravitropism, sumusunod sa negative ano siya? Negative response, negative tropism sa gravity. So auxins din yung reason for that. Yung auxins din, karaniwan din siyang ginagamit sa tissue culture. So sa tissue culture naman, para mas mapabilis yung ugat ng mga propagules o yung ating mga callus, ganyan. So kapag tumubo ng ganyan, yung ating growing media actually, it is a combination of auxin and cytokinin. Mamaya malalaman natin kung bakit cytokinin yung ang tawag dito, bakit cytokinin yung isa pang hinahalo? Bakit hindi gibberellic acid? Bakit hindi ethylene? Bakit hindi abscisic acid? Bakit cytokinin? Malalaman natin later. Ayun, ito na yung kinuwento ko kanina pagpapaugat ng cuttings. So pwede rin siyang ibabad sa rooting hormone which are usually auxins. So ano ba yung mga types ng auxins? These are the synthetic and the natural ones. So yung IAA, naturally siyang nasa halaman. So yung indo-3-acetic acid, naturally siyang nasa halaman. Then pwede tayong bumili ng mga synthetic na ginagawa sa mga factories, ganyan. Ginagawa nila for farmers. We have IBA, which is indole 3-butyric acid. Then ito yung nilalagay sa rooting powders. Ayun yung active ingredient doon. Then we also have NAA, which is synthetic auxin for fruit peening and root initiation. So naphthalene acetic acid. So itong dalawa synthetic, yung IAA ay naturally na nasa plant. Okay, now let us go to our part 2, which is gibberellic acid. So sa gibberellic acid naman, ito yung kanyang karaniwang effects. Next tuloy. Sorry. First is to stimulate stem elongation. Meron ba akong ano dyan? Okay. Next is seed germination, then flowering, fruit development, and bolting in rosette plants. Ngayon tignan natin kung ano yung mga ganap nila. Let us start with stem elongation. So, ang gibberellic acid, karaniwan siyang ginagamit for these plants, for example, rice and sugarcane, para mas pahabain yung internodes. Ayan. So, para mas mapahaba yung internodes. Example, sa ating sugarcane kasi, ang mas mataas yung productivity kapag mas mahaba yung internodes, mas marami kang pwedeng i-harvest. So sa rice naman, ang gibberellic acid, actually marami siyang studies on yung effect ng gibberellic acid sa kapag kunwari tumataas na yung levels ng water, mas magiging matibay ba to, etc. So syempre kapag kunwari mas maliit yung stem ng rice, kapag nag-flooding yan, baka pumunta na dito sa mga panicles, baka pumunta na dyan sa mga fruit. Eh di ang mangyari, ma-contaminate na sila. So kaya minsan mas gusto natin yung mas mahabang stem. So ayan, ito naman yung tinatawag natin na bolting. So sa bolting naman ang bolting naman, ang meaning lang nun is humahaba. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng ganito. Pero ayaw kasi natin siya kapag sa plants, example nito sa cabbage or sa lettuce. Ang mangyayari kasi diyan, if nag-bolting siya, lahat ng mga sugars na nasa leafy vegetable na yan, makukonsume na siya sa pagbuo ng stem. So ano magiging epekto nito sa lasa na itong mga to? Magiging mapait na siya.
So kaya tayo, for example, in lettuce, syempre ang gusto natin yung medyo may sweet taste, ganyan. So kaya kapag kunwari, nakakain kayo ng lettuce na sobrang pait na, ibig sabihin nun, baka pumunta na siya sa ganitong plant level, tapos hinarvest siya ng farmer, tapos ibinigay or binenta naman sa inyo. So ayun yung, kaya ang lettuce dapat in early ages siya hina-harvest. Kaya meron tayong 30-day lettuce or mga 60 siguro max na yon. Ayan. So, ngayon, ba't natin kailangan gawin to? Bakit tayo nagsispray ng gibberellins para mas mag-bolt siya? So, ang goal neto is for seed production. Kasi pag nag-bolt siya, after some time, tutubuan niya ng seeds, ng flowers, ng seeds. Eh kung kunwari, ang business mo ay isa kang seed company, edi syempre, mas gusto mo na mas mapabilis yung pag-seed production. So, kaya nag-spray tayo ng gibberellic acid. Ayun. Another effect is yung fruit enlargement. So in crops like grapes, ito karaniwan siyang ginagawa rin sa La Union, ganyan, o kaya yung mga grape farms. I don't think na lahat sila, pero may mga ilang farms na gumagawa na ini-sprayan nila yung grapes ng gibberellic acid para mas lumaki siya. Ayun. So, ayun pala. Babalikan ko lang yung seed germination since wala yata akong slide for that here. So, ano ang effect ng gibberellic acid sa seed germination? When I was in masters, meron kaming isang uh, experiment kung saan meron binigay na wild rice yung aming professor. Tapos ang goal namin is ma-germinate siya. Ayun, okay. Context. Wild rice. Kapag wild rice, ito yung karaniwang binibigay ng mga farmers sa mga researchers kanyan para, ano tawag dito? Kasi mahirap silang mag-germinate. Kaya siya wild rice. Ibig sabihin, hindi pa siya studied na kapag itinanim mo to, kusa siyang tutubo or what. So yung mga wild rice, most of the time, dormant yung mga yan. Kapag sinabing dormant, mahirap silang pa-germinated. So ang ginawa namin sa isang experiment na yon is that we tested different levels of gibberellic acid. So we have 50, I think 50 ppm, 100, 150, 200 to 300. So papataas siya na levels ng gibberellic acid. So what we did is that we soak those wild rice sa gibberellic acid. So ano nangyari? Sa lower concentrations ng gibberellic acid, hindi pa sila tumutubo. Which illustrates na ang wild rice sobrang hirap talaga nilang patubuin. On the other hand, nung pumunta na ng mga 200 or 250 yata, 250 to 300 ppm, which means mas mataas na yung levels ng gibberellic acid doon, may mga ilan na mga buto na tumubo. And yung ilan na yon, mga 3 lang yata yon, 3, 4, 5, ganun lang siya. So, ang naging conclusion namin is mahirap talagang patubuin yung wild rice na yon, and perhaps kailangan ng more advanced like spectrophotometry na para malaman kung nasan bang banda ng buto ng rice yung gibberellic acid or what. So, ang meaning lang nun ay ang gibberellic acid nakakatulong siya sa seed germination. It promotes seed germination. Okay? So, yan na yung mga kanina. And it also promotes maleness. So, in the case of cucumbers, ayan, kaya rin, di ba ang ating cucumbers, if we will go back again to our reproductive morphology, siya ay isang imperfect na flower, which means magkaiba yung kanyang, ano tawag dito, sa isang flower, wala doon yung male and female parts. So sa cucumber, meron siyang male flower, meron din siyang female flower. So, kaya tayo nagsispray ng gibberellic acid sa cucumber flowers para ma-promote yung maleness, para magkaroon ng source ng pollen grains. Kasi what will happen kapag puro female flowers? Walang magpo-pollinate sa kanila.
Kapag naman puro male flowers, walang magiging bunga. Kasi yung female flower, siya yung nagiging prutas. So, ayan, kailangan balance yung ating ratio ng male flowers and female flowers in the case of cucumbers. Okay, now let's go to our third part, which is cytokinin. Medyo malapit na tayo. Ngayon, malalaman na natin kung bakit nga ba cytokinin yung sinasama sa tissue culture with auxin. Again, ang auxin natin is rooting hormone. Nagpapatubo ng roots. Ano kaya ang cytokinin? Ang cytokinin naman, it promotes cell division. Kita natin kanina, sa auxin, cell elongation. Dito naman, cell division. Mas nagpaparami ng cell. Another effect ng cytokinin is that it delays leaf senescence. So, ibig sabihin lang nun, kaya ano ba nangyari kapag leaf senescence? Nagiging kulay yellow. So, kapag dinidelay niya, mas nagiging kulay green. So, hindi muna siya nagiging kulay yellow. And it works with auxin to regulate shoot and root growth. Okay. So ang cytokinin, ginagawa or ginagamit siya sa tissue culture din kasama ng auxin in the case of banana, orchids, ganyan, para mas ma-propagate ang shoots. So kung ang auxin more on the roots, ang cytokinin tumutulong siya sa mass propagation ng shoots. Ayun. So ayan ay karaniwang ginagawa sa banana, orchids, abaka, meron din mga ilang stations na gumagawa nun. So yan. Another na effect ng cytokinin is delaying leaf senescence. So sa green natin na mga vegetables, minsan nag-experience ng cytokinin para hindi malanta agad or para hindi maging yellow agad. I think meron din akong, ayan, foliar spray naman siya sa calamansi. Sabi natin, ang cytokinin, it delays senescence. So, ang calamansi kasi, usually, nagiging kulay yellow agad, ganyan. Kaya minsan nagsispray ng nag-spray ng cytokinin para magstay siya na kulay green. Okay, now let's go to abscisic acid. So, ang abscisic acid, meron siyang kalaban. Meron siyang kalaban na isang hormone. Sino kaya yon? Malalaman natin in this chapter. So, ang abscisic acid, it inhibits growth. Inhibition. Ibig sabihin, pinipigilan niya. It promotes seed dormancy. Ibig sabihin, pag sabing promote seed dormancy, hindi muna nag-germinate yung halaman. So, it inhibits growth. It promotes seed dormancy. Ibig sabihin, pinipigilan niya na mag-germinate yung isang halaman. Okay. It helps plants respond to stress. Okay. So, punta muna tayo sa first part. Inhibits growth and promotes seed dormancy. Ano nga ulit yung plant hormone that promotes seed germination? I hope na ang sagot nyo ay gibberellic acid. So ang kalaban ng abscisic acid ay gibberellic acid. So dun sa kwento ko kanina, yung illustration ko na yung wild rice, sobrang hirap niyang ipa-germinate. Ang ibig sabihin nun, maraming abscisic acid na nasa loob ng rice na yon. Kaya hindi siya nag-germinate. Kaya, in seeds talaga, in different stages of its life, merong na-activate na hormone or na signal. So, kapag kunwari sa seed maturation, pinakamadali nating illustration sa mga beans. For example, munggo, soybean, ganyan. Habang pinupuno yung pods ng beans na yan, na-activate ang abscisic acid. Bakit? Para hindi sila mag-germinate sa loob ng pods na yon.
Kasi pag nag-germinate sila sa loob ng pods na yon, wala nang silbi yung seeds na iyon or tutubo na agad doon. Ang tawag doon ay vivipary. Ayan. So, kapag nag-germinate sila doon, hindi na magagamit yung seeds na yon. So, ang abscisic acid ay siya yung nagpo-promote ng seed dormancy. Kumbaga, pinapatulog niya muna yung mga ganap doon sa loob ng seeds na, okay, ikaw ay tutubo muna, ikaw ay tutubo lang kapag nandun ka na sa germination, kapag itatanim ka na. So, ayun yung seed dormancy. So, ang abscisic acid, siya yung responsible doon. Ngayon, kapag kunwari, hinarvest na natin yung seeds na yan. Pagka-harvest natin sa seeds, itinanim mo na. Tas diniligan mo. In that seed germination process, ang tumataas naman na level dun sa seed ay gibberellic acid naman yung tumataas at bumababa si abscisic acid. Ayun. So ayun yung pag-aaway ng abscisic acid and gibberellic acid. So for example, in that case, hindi pwede na parehas na mataas si abscisic at si gibberellic acid. So kaya ang tawag sa mga to ay plant growth regulators. Kaya siya regulation kasi meron silang interplay na responses. Ayan. So mamaya malalaman naman natin kung sino yung kalaban ng cytokinin. So meron ding kalaban si cytokinin. Malalaman natin later. And ito, ngayon punta muna tayo sa abscisic acid. Ang isa pa sa kanyang pinaka-relevant na role in crop production is stomatal closure. So yung stomatal closure, a lot of studies are pointing it sa response sa stress. Karaniwan, drought, ibig sabihin walang masyadong tubig. Kapag walang masyadong tubig, yung abscisic acid, ina-activate niya yung mga reactions na mag-end sa stomatal closure. Yung abscisic acid siya kumbaga yung okay, walang tubig. So yung mga guards, yung gate, isarado nyo muna yan. Kapag isinarado nila yon, mako-conserve yung tubig na nasa loob. So ibig sabihin lang nun, si abscisic acid, siya yung nagsisignal na okay, stomata, mag-close ka muna para ma-conserve natin yung water dito kasi walang makuha yung roots na tubig sa lupa. So, i-conserve muna natin kung ano yung meron dito. So, ayun yung isa sa mga response. Ayan. So, ayun yung ano ng abscisic acid. More on stress. Okay. Now, let's go to part 5, which is ethylene. So, ethylene naman, usually, kilala na natin siya. Siya ang ripening hormone. So, it is a gaseous plant hormone that regulates ripening, pagpapahinog, leaf and flower abscission. O yan, huwag kayo malilito. Mamaya sabihin nyo kapag abscission, porket nakita yung abscission, abscisic acid na agad. Sabi natin kanina, ang leaf and flower abscission is kapag matatanggal yung dahon or yung flower or yung prutas. Ayan, matatanggal sila from the plant. So, ang tawag doon ay abscission. Leaf and flower abscission. And senescence. Senescence, in layman's term, pagtanda. Aging. Ayun lang siya. So, sino naman ang kalaban ng ethylene? Sabi natin dito, pinopromote ng ethylene ang senescence. If we will go back, ano nga ulit yung plant hormone na nagdi-delay naman ng senescence? The answer is cytokinin. So, ang kalaban ng ethylene ay cytokinin. Okay, so ito na yung mga answers sa ating mga questions kanina. So, number 5, ang sagot dito ay, check your papers na, indole acetic acid. So, phototropism, auxin. Dormancy, ang keyword lang dyan ay dormancy, siya ay abscisic acid. Primary role of ethylene in plant development, I hope na ang sagot nyo ay letter C, stimulates fruit ripening and leaf abscission. Number 8, seed germination and organ enlargement are physiological effects of, I hope ang sagot nyo ay gibberellins or gibberellic acid. Senescence is an energy-requiring process brought about by metabolic changes
At ano ang dinidestroy ng senescence? Sabi natin kanina, kapag nagsesenes or nagkakaroon ng process ng senescence, nagiging kulay yellow siya. So ano yung dinidestroy na pigment? Kulay green. So from green na dahon, nagiging kulay yellow, dinidestroy yung pigment na chlorophyll. And lastly, which of the following best describes the primary role of cytokinins in plants? I hope na ang sagot nyo ay letter C. Delays leaf senescence and promotes cell elongation, ay cell division. Ayan. So lastly, as we end this presentation, I would just like to introduce you sa other na mga plant growth regulator. Siyempre, yung lima na yon, heavily studied na yan since I think 80s, basta mga 1900s pa, ini-study na yan. Over naman sa 1900s, basta mga late mga 1900s, ini-study na talaga yung mga yan. Ngayon, ano naman tong mga other PGRs? Ito naman yung mga ito naman yung mga nadidiscover natin na mga bagong plant growth regulator. So, tinable ko na lang siya. Just siguro you can scan or i-familiarize nyo lang yung mga functions nila. So, first, we have brasinosteroids. So, ang brasinosteroids, it's for growth and stress resistance. So, pampalakas, pampatibay, brasinosteroids. So, pwede nyo isipin siguro steroids. Di ba ang steroids ginagamit ng mga tao para mas lumakas, mas magpamuscle, ganyan. So, growth and stress resistance. We also have jasmonates. So, ang jasmonates naman, defense and wound response. Especially, kaya siya wound, yung mga halaman nagkakaroon ng sugat. Yes, kapag kinakain sila ng insects, pwede sila magkaroon ng sugat. So, jasmonates naman yung na-activate para doon sa mga sugat na yon. Kumbaga siya yung siya yung nurse, kumbaga, na nag-aalaga agad sa wound na yon. We also have salicylic acid, so immunity and flowering, panlaban sa sakit and pang-flower. So salicylic acid. And we also have strigolactones. Tandaan nyo sa strigolactones, microbe. Merong kinalaman sa mga microbial. So ang jasmonate sa insect, or kapag nasusugatan yung halaman, pwede rin through herbivory. Herbivory, ang meaning lang nun ay, kunwari kapag kinakain ng baka, ng kambing, kapag kinakain nila, tapos hindi na tapos, wow, sabi nila, ayoko pala yan. So, naiwan yung dahon na may mga kagat-kagat doon. So, jasmonates pupunta doon. Kapag naman may kinalaman sa microbials, ayan, microbe interaction, strigolactones. Ayan. So, pwede nyo i-copy lang itong, ang tawag dito? Itong table na to. And that's it for plant growth regulators. I hope that I help you understand some of the concepts na lalabas sa licensure exam. Plant growth regulators, ang rinig ko nga last year, 2025, maraming lumabas on this. Like, pagkatapos ng crop science, may mga nag-chat sa akin ng mga students na, sir, ang daming lumabas ng mga ethylene, mga Gabriel acid, blah, blah, blah. Ganun sila. Then, kasama to sa plant growth and development, which is, I think, if susundan nila yung TOS ay 9 points sa licensure examination. Kasama nito yung photosynthesis, respiration, transpiration, translocation, yung mga yan. So, medyo kasama doon yung plant growth, mga physiological processes, etc. Blah, blah, blah. So, ayun. If I help you understand these concepts and perhaps help you gain more knowledge in terms of your licensure exam, can you please like, subscribe, and also click the notification bell para magkaroon kayo ng notification every time that Yabong Pilipinas will upload videos. Ngayong 2026, I have this schedule na I am uploading Mondays, Wednesdays, and Fridays. So MWF tayo nag-upload para mailagay na agad. But I hope na tapos ko na lahat ng series kasi ang goal is at the middle of the year, matapos ko tong YouTube series na to, may upload ko lahat hanggang yung 6 na subjects na yon, so that someday, ang mga contents lang na i-upload ko ay more on
further explanations or mga comments nyo siguro. Kung may mga gusto pa kayong aralin, i-comment nyo na dyan sa baba. And if you have a friend na gustong pumasa ng licensure exam with you, kindly share this to them. Pwede nyo i-share through Facebook din itong link na to. Pwede nyo i-send sa mga friends nyo through PM, copy the link, etc. And I think that's it for this episode. Thank you very much for listening. I hope that you passed the licensure. And I think that's it for this video. Thank you very much for listening. See you in the next episode. Bye.